10 tips for incoming civil engineering students part 1. In this video, you will learn some of the most valuable tips and advice that will definitely help you in your upcoming civil engineering journey, starting with tip number 1, which is to master the basics. Kapag pumasok ka sa engineering, mas importante talaga na kabisado mo na ang mga math subjects mo nung senior high school ka pa lang. Dahil kapag hindi mo ito nakabisado, lagot, mahirapan ka talaga sa mga math subjects mo like engineering mathematics, calculus, physics, solid geometry, at iba pa. Ang mga subjects na to ay kadalasan halos katulad lang sa mga itinuturo noong high school ka pa lang. Pero naka-steroids. Gago! If galing sa STEM, automatic, familiar ka na sa mga subjects na yan. Otherwise, if galing ka naman sa ibang strand, hindi ibig sabihin nun, wala ka ng chance na mag-excel. Because I know some of them na na-excel talaga at masakit aminin na dinaig pa kaming mga STEM students. Siguro, ang ginawa nila is nag-double effort sila at tapos kalaunan, mas na-master pa nila yung basics. Therefore, less likely na sila magmali at smooth na sila na mag-solve. Yan po ang point ko dun, which is to master the basics. Ang key factor po kasi para pumasa kapag ikaw ay nag-take ng quiz o exam is speed and accuracy. Kapag hindi mo kasi bilisan at kapag nagkamali ka, maubusan ka ng oras upang ulitin yung solutions mo. Tapos, dagdag pa ang panic. Kaya importante po talaga na master ka na sa mga basics para mas mabilis at accurate ka na mag-solve. Tip number 2. Gather information about your instructors. In short, kilalanin mo sila. Sa college kasi, iba-iba ang mga ugali ng mga instructor o mataas ang range o spectrum ang kaibahan sa mga ugali nila. For example, may mga instructor na magaling at passionate magturo. Hindi namang di nagpaparamdam o minsan lang magturo. Pero wag natin itong gawing hadlang para matuto. Of course, nasa sarili natin yun para magsumikap at matuto sa mga bagong lessons natin. Sa college daw kasi, hindi na uso ang spoon feeding. Hindi katulad sa elementary at high school. Yan ang palaging ini-emphasize ng mga instructor namin. Another example is, mayroong mga instructor na madali lang magpabigay ng mga questions. At mayroon din namang mga instructor o professor na napakahirap magpa-test. Paghandaan mo sila, sa kanila ka makakatanggap ng maraming itlog. Lastly, hindi mawala ang mga mahilig magpa-oral recitation, which leads to our bonus tip. Mas maganda if kaibaganin mo sila or at least makilala ka man lang nila at magawa mo to sa pamamagitan ng pag-participate during class discussions dahil kapag pabagsak na yung grades mo, baka maawa pa sila sa iyo at bigyan ka pa ng chance para pumasa sa subjects nila. Malakas ang kahatak ng grades nila sa iyo. Tip number 3. Develop a strong mindset. Tama yan, dapat matatag ka. Ihanda mo ang sarili mo sa paparating na laban dahil sa engineering, madalas masaktan ka talaga kasi no matter what you do, dadating o may point talaga na di mo marireach ang expectation mo na pumasa. Yan po ang experience ko. I hope di po kayo matulad sa akin. Hindi pa nga ako makatulog tapos nun dahil sa pangamba na bumagsak. Pero later on, narealize ko na ang importante, I did my best. My next twist pa naman, gagalingan ko ulit. Continue ang cycle ng ups and downs at hanggang sa ngayon ay nasanay na ako. Sa mga seniors dyan, please comment down below kung nakaka-relate kayo sa akin. Basta advice ko lang sa inyo is focus in building your mental strength. Be more optimistic. Magiging okay lang kayo. Embrace your failures and negative emotions. Necessary yan sa pag-grow mo. In other words, tandaan na ang pagiging resilient ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pagkatalo, kundi pati na rin sa pagbangon at pagpatuloy, kaya't laban lang future engineers. Tip number 4. Stay healthy. Dapat maging malusog ka dahil sa engineering, hindi lang utak ang puhunan natin dito, kundi buong katawan. Wait, ano yan? Pokpok? Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi ka makapag-aaral ng maayos kapag may sakit ka. Eat fruit and vegetables and drink plenty of water. Huwag po tayong magbibisyo. Okay lang naman po uminom at mag-enjoy paminsan-minsan at magpakalayo sa stressful na environment sa engineering. Mag-exercise ka din o maglaro ka ng physically active na sports. Ang importante dyan is yung magalaw mo yung katawan mo at magpawisan ka. In my case, nagja-jogging ako early in the morning. Trust me, mas makapag-focus ka kapag maganda yung pakiramdam mo. Tip number 5.
Avoid romantic relationships. Nakaka-guilty ito, lalong-lalo na sa mga taong mabilis ma-inlove, katulad ko. Tanga talaga. In my opinion, debatable talaga siya. Ang mga payo ko kasi dito, nakuha ko lang sa mga instructor namin. Tapos, gusto ko lang i-share sa inyo dahil natutuwa talaga ako na makinig sa kanya. Ang story kasi, ganito yan. Sabi ni ma'am, ang pagjudowa daw kasi isang distraction sa pag-aaral. Sa bagay, may point din naman. Nakukonsume kasi nito ang oras na dapat nakalaan sa pag-aaral. Dagdag pa dito, kapag kasi estudyante ka pa lang, wala ka pang income na panggastos sa date nyo. Hindi ka lang magkukonsume ng time, magkukonsume ka din ng money. Tapos, ang worst dyan is, kapag naghiwalay kayo, kapag hindi kayo nag-work, or ayaw nyo sa'yo, ang dami mo ng problems. Imagine, what if, nagkataon na magkasabay yung test at breakup nyo, hindi ka makapag-focus niyan. While may solusyon kang sinusulat, iniisip mo rin kung paano siya i-convince na balikan ka niya. Joke lang. Nakarelate ka ba? Or ako lang yun? On the other hand, napakaswerte mo kapag nakatagpo ka ng tao na mag-stay talaga at sasamahan ka sa pag-grow mo. Plus, susuportahan ka pa o sasabayan ka pa sa iyong studies. Sige, mangarap ka lang. By the way, sino ang kasama sa pag-grow mo?